Kaiga, nagbabalik po unang balita, 3 lalaki ang natagpong patay sa isang subdivision sa Batangas City. Hinala ng mga otoridad, biktima sila ng summary execution. Narito ang report. Mag-aalas 2:30 na madaling araw nitong Huwebes nang matagpo ang patay ang 3 lalaki sa bahaging ito ng isang subdivision sa Batangas City. Kinilala ang mga biktima na sina Roberto D., Erickson Villena at Ryan Lopez. Yung first victim dyan, yun nga, nakitang nandun sa cemented, no, sa baba ng sasakyan. Bali, nakataob yung isang yun, yung Erickson D. Tapos yung dalawa ay nakaupo doon sa backseat, sa iba-ibang parte ng katawan ang tama, pero may tama rin sa ulo. Bukod sa kotse kung saan natagpuan ang 2 sa mga biktima, nakita rin sa crime scene ang basyo ng iba't ibang kalibre ng baril. Isang testigo ang nakarinig sa magkakasunod na alingaw-ngaw ng putok, pero sa takot ay hindi na niya nagawang lumapit sa pinagmulan nito. Ang nasaksiyan ko na lang ay yung pagkarinig ko ng ibang putok. Yun lang, dahil hindi naman ako basta-basta lalapit sa mga ginambahan. Naiuwi rin sa kanyang pamilya ang bangkay ng isa sa mga nasawi. Isa ang droga sa tinitingnang anggulo ng krimen. Ang tinitingnan po nating anggul dyan ay laging tungkol sa drug, sapagkat itong si Roberto D. ay ito'y nakulong na sa kasong drugs din at alalabas lang dito sa kulungan. Para sa unang balita, Trisha Zafra reporting. Driver ng jeep patay matapos umunong parilin ng kapwa niya driver sa Maynila. Ay sa mga otoridad, posibleng nag-ugat ang pamamaril sa away trapiko. Ang report mula kay Emil Sumangil. Nasaksiyan ko ang aktual na pagresponde ng Manila Police District matapos abisuhan sa naway nagaganap na shooting incident sa kanto ng Ayala at Taft Avenue. Dakong alas 3 ng hapon. Sa crime site ito ang dinakda ng SWAT. Isang pampaserong jeep na inabandona sa gitna ng kalsada. Sa tabi nito mga patak ng dugo, di kalayuan sa naiwang pares ng tsinelas. Ang driver ng jeep na binaril lang hindi pa nakikilalang suspect, itinakbo raw agad sa ospital. Tinignan ko muna kung saan ang tama, akala ko saksak lang. Pero yung pala, sumpa ko dahil butas wind dito, wasakin dito sa tagiliran eh. Binaril po, driver po siguro ng jeep. Yung bumaril, Siguro po, driver din po siguro. paano mo nasabi? Kasi po, galing po siya sa kabilang jeep. Alas 3:10 ng hapon, idineklarang dead on arrival sa Philippine General Hospital ang 19 anyos na biktimang kinilalang si Jerry Saraoso. Alam ko na sila, nakita ko maraming dugo. Okay. Sinabi na nagtatraffic, binaril daw yung driver. Isa sa mga sinisilip na anggulo ng Manila Police ay away trapiko. Pero bukod diyan, sinisiyasat na rin nila ang impormasyong may dati ng kaway ang biktima at ilang beses ng pinagbantaan. Pinaghahanap na rin ang suspect na tumakas umano sa kay na minamaneho niyang pampaserong jeep na meron daw plakang TWR 789 patungong Divisoria. Para sa unang balita, Emil Sumangil, reporting. Matrikula sa halos 300 pribadong kolehiyo at universidad sa bansa. Magtataas sa darating na pasukan. Ayon po sa Commission on Higher Education o CHED. Narito ang report ni Joseph Morong. Para sa karamihan, maswerte na kung makatapak pa ng kolehiyo, sadyang iginagapang na raw talaga ang pagpapaaral. Si Maylene Lozada ginagawang araw ang gabi, makaipon lamang ng pang-tuition para sa anak ng si Rosnada Francisco na kumukuha ng kursong nursing. Last team niya, 44,000. 44 yung pinakamataas. Paano niyo nabuno yun? Wala. No, talagang kahit gabi nagtitinda ko para lang maeraos. Kakayurin ko yun sa loob ng 6 na buwan. 100,000. Kulang 100 po yun, hindi kasama baon. 5 taong binuno ni Maylene ang pang-tuition ng anak at nung 1 taon lamang graduate si Rosnada. Siya ang unang nakapagtapos sa kanilang pamilya. Napakaluwag para sa na parang maluwag na yung pakiramdam mo. Tapos yung kanina, katulad yung kanina, nakaano nga siya, tapos nagtatatalon. Pero marami po siyang in-applyan, nakatinatawagan siya. Mabuti at nakakaalwa na si Maylene, pero para sa mga magpapa-college pa lamang, ihanda na ang inyong bulsa. Kahit nga ang CHED, aminadong sa panahon ngayon, mabigat sa bulsa ang magpaaral sa kolehiyo. Nakakatakot because mahirap ang buhay. Lahat tumataas, no? Apparently, yung pagtaas ng presyo ng gas, for example, it affects a lot of other things, ano?
Sa papasok na school year, 281 na mga pribadong kolehiyo at universidad sa bansa ang nag-abiso sa CHED na magtataas ng matrikula. Sa datos ng CHED, may pinakamataas na average na tuition increase sa Region 6 na magdadagdag ng 117 pesos 64 centavos kada unit. Sinundan ito ng Caraga Region at ng NCR. Kung 15 units kada semestre ang kinukuha, ang average na dagdag na babayaran ng isang nag-aaral sa Region 6 aabot sa halos 2,000 piso. Sa NCR naman, pinakamaraming eskwelahan na nagpetisyon para sa tuition hike, 80 schools at lahat sila inaprubahan. Under the law, may karapatan ng mga paaralan to determine their increase of fees. Kasi sila yung nakakalam kung ano yung pangangailangan nila. And yung consultation na lang with the sectors would be to validate and rationalize yung mga fees na to. Mabuti na lamang at yung mga pampublikong kolehiyo at universidad o yung state colleges at universities hindi raw magtataas ayon sa CHED. Ang SUCs, may sarili silang budget, they can generate their own income. Meaning you can say no? Yeah, we can tell them na because we chair the board, we can say na pagpaliban muna, wag na muna. And for this year, we've been assured by the SUCs that they will not increase their fees. Para sa unang balita, Joseph Morong reporting. Mga laruan at educational material ipamimigay ng DepEd sa mahigit 2 milyong estudyante sa kindergarten sa school opening. Mabisang learning tools daw may ito para maihanda ang mga bata sa pagtungtong nila sa grade 1. Narito ang report ni Julius Segovia. Mahilig maglaro ang 5 taong gulang na si JM. Sa pasukan sa Hunyo, papasok na siya sa kindergarten sa Kamuning Elementary School. Mahirap naman yung bata na walang nalalaman. Kailangan mag-aral para matuto. Anong gusto mo daw sa school? Mag-play. Magsulat. Tsaka? Mag-aral. Lalo pang may excite pumasok ang mga batang gaya ni JM. Dahil mamimigay ang DepEd ng mga laruan, libro, at iba pang educational material sa halos 2 milyong kindergarten students sa buong bansa sa pasukan. Bahagi ito ng pagpapatupad ng K-12 program na layong ihanda ang mga batang papasok ng grade 1. Gusto namin parang wala namang masyadong culture shock na pagpasok nila. First time na papasok sila sa formal na sistema ng edukasyon. Hindi sapat na mapunan namin ng laruan lahat ng mga silid-aralan. Kami ay nananawagan ngayon sa publiko, lalong-lalo na sa mga kabataan, na ibahagi yung mga laruan na meron sila. Pwedeng dalhin ang toy donation sa DepEd main office sa Pasig City o sa pinakamalapit na public school sa inyong lugar. Lumalabas sa pag-aaral ng DepEd na mga mag-aaral na hindi dumaan sa preschool system ay madalas na nagda-drop out o maswerte pang araw kung umabot ng grade 3. Kaya mahalaga raw na isailalim ang mga bata sa kindergarten na siyang pundasyon ng basic education. Si Aling Evelyn, wala pa raw sanang planong papasukin ng anak na si JP sa pasukan. Kaya iahabol niya raw ngayon ang anak sa registration. Hindi pa po siya na-enroll pero sure talaga na papasok po siya. Hinanhingi lang nga po ako ng uniform niya kasi walang trabaho asawa ko. Maaari pa po silang magsadya sa pinakamalapit na paaralan para po makapasok ng kindergarten yung inyong mga anak ngayong darating na Hunyo. Di naman daw magkukulang sa mga guro at silid-aralan dahil katuwang nila ang DSWD at dagdag na 13,000 teachers ang kukunin ng DepEd sa darating na school year. Unang yugturi ng kindergarten ng K-12 program ng DepEd na target daw nilang simulan sa susunod na taon. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Philippine Astros maglalaro sa exhibition game sa Iloilo sa May 23 at 24.